No, it's a good thing to learn kung paano itong mga biblical at saka mga basic guidelines and principles in this lesson of financial faithfulness. So we are now in this section, no, keep borrowing to minimum. No, yung we're talking about borrowing, tawag nito, by credit, no? So kailangan hindi naman masama manghiram, pero dapat alam mo ang capacity natin. No, anong capacity? Kaya dito, ang advice po dito is keep borrowing to a minimum. Minimum is pinakamaliit, no, na makaya mo o something na you are aware, no, na mabayaran natin. So sabi dito, number 1, no, interest adds to cost of living and thereby reduces our capacity for wise stewardship. I don't know kung ano sa inyo ang paano ninyo i-take ang interest. Pag sinabi interest, tubo. Di ba? Tubo sa mga hinihiram. So, ngayon, mahirap na maghiram na walang tubo. Lahat naman may tubo especially sa mga legit, no, lending or government agencies. Kahit sa mga agency ng government may tubo, right? SSS, no, maghiram ka diyan, mag-loan ka, no, mga loans natin sa mga even sa mga government facilities or agencies, may mga tubo yan, pero of course depende yan. Usually maliit, no, pag sa government. Pero pag private lending company, that is very very, no, medyo mahal. So depende sa rules. Pero ang advice po sa atin, as much as possible, no, iwasan natin ang may interest. No, manghiram. Kung may interest man, no, the advice is sa minimum. No, kaya sabi dito, kasi ang interest, sabi nga, adds to cost of living and thereby reduces our capacity for wise stewardship. Ano ibig niya sabihin? Ang interest, no, nadadagdag pa sa gastos. Tama po ba? Instead na yung budget mo para sa ganito, dahil may interest ka na babayaran, doon na pupunta. Kaya nasasayang. No? At sabi niya, nare-reduce ang capacity for wise stewardship, na babawasan ang pagiging wise steward. No? Wala na, tawag nito, minsan meron talagang emergency na kailangan mong humiram. No? Pero, kung maiiwasan natin na humiram na bagay, mahirap naman maghanap ng walang interest. Tama po ba? Kasi halos lahat naman nagpapahiram, mga lending na yan, may tubo talaga yan. No? So, sometimes, meron pa siyang guide dito mamaya about that. So, sabi niya, if we must borrow, we should seek low interest for short terms. Kung maghiram ka naman talaga, o maghiram ka, maghanap ka ng yung pinakamababang interest. Kaya yung mga 5-6 na yan, delikado po yan, di ba? Anong 5-6? Ano yung 5-6? Yung Bombay. No, yung mga Bombay nagpapahiram, 5-6 yan eh. Ano niya ba yun sa inyo? Di ba sa atin, pag, ano yun, dyan si 5-6 oh. No, 5-6. Ano ang ibig sabihin ng 5-6? Maghiram ka ng 5, magiging 6. 20%. No, 20% ang tubo, yun ang 5-6. Kaya, it's very, maybe it can help in one way, but it is a problem in many ways. No? Medyo problema yan, especially pag yung walang-wala ka na, maghiram ka pa ng 5-6. Especially sa Pilipinas, may mga taong may hilig maghiram-hiram. No? Utang sa lending na ganito, utang sa... Kasi nagtrabaho din ako sa lending company, Christian lending company. No, yung mga siyempre yung mga member diyan o mga nagtawag doon, mga partner tawag doon, no, partners. So yung mga sinisingil every week pupunta ka doon, babayad ba? Hindi makapagbayad. Yung iba, maglo-loan sa lending nyo, tapos ibabayad din sa kabilang loan. That's very unwise. No, kaya sa Christian hindi po maganda na nagdidepende ka sa ganyang bagay. It's good naman kung good steward ka, yes.
kung good steward ka talaga in that way, or I mean, o pwede ka maghiram at first, pero I don't think so that for life, for many years, ganyan yung buhay. I don't think so. It's a good stewardship. No, it's not good stewardship. So sabi dito, number 2, credit can be risky because it can place people, ito yung medyo discouragement ng Bible sa atin, o ng guide, even sa Bible, no? Can place people in bondage to creditors and to their own desires rather than to God's will. So ito yung disadvantage and discouragement. It makes impulsive buying too easy. Paano mo sasabi pag yung, no? Alam mo yon? Bakit ang paghihiram, take note of this, yon, ang paghihiram, no, siya makes impulsive buying too easy. Bakit nasasabi niya na mas madali kang makabili? Paano, anong ibig niya sabihin? Online. Online. Buying credit. Yung online, may bayad yan eh. Ito kasi Ay, yung credit card. Credit card pwede. Yun, isa din yun. No? Pag true credit card. Kaya pag, uy, maganda to bili ka agad. Yun ang ibig niya sabihin. Kaya pag ikaw, meron kang access, take note of this. When you have access to credit, that's a problem. Kaya alam niyo po, pag ikaw ay impulsive, no, impulsive to buy anything, I advise or the advice is, huwag kang magka-credit card. Tama? Hindi po advisable sa isang tao na walang control sa sarili, no, sa pagbili-bili na magkaroon ng credit card. Tama? Yan ang ibig niya sabihin. Yan ang disadvantage pag ikaw ay, no, meron kang credit card na hindi ka marunong. No, kaya ang problema yan. So, ayan ang discouragement. Take note of this. The world system depends heavily on impulsive buying as a balm for being bored and frustrated with life. Anong ibig niya sabihin dyan? Kaya ang mundo, ang kanyang promotion ng mundo talaga, no? Credit, buy this, buy now, pay later. Di ba may ganon? Kasi ang pinopromote ng mundo na kasi kung bored ka, sige, ito, anong gusto mo, andyan lang. Tama? Kaya pag meron kang access to credit, delikado yan. No? Especially pag meron kang sakit, sakit sa mata. Ano yung sakit sa mata? Ha? Attractive. Attractive. Sakit sa mata, attractive. Ang ano sa Bible, ang sakit sa mata? Lust of the eye. Lust of the eyes. No, meron kang lust of the eyes, ibig sabihin, kung ano nakikita mo, gusto mo na kagad, kunin mo na. Yun ang lust of the eyes. Another word understanding is materialistic. No, kung ano nakita mo sa iba, gusto mo rin, bibili ka din kahit wala kang pera. No, kasi utang lang. Isa pa yun, pag, sige nga, no, mapipilitan ka na lang utang eh. No, minsan mayroon pa yung hindi ka marunong maghindi. No? Hindi ka marunong maghindi. Delikado po yun. Especially sa Pilipinas, pag hindi ka marunong maghindi, no? Pag i-offer sa'yo, hindi, sige na. No, bayaran mo next month. Ganyan. Kahit hindi mo kailangan. Okay lang yan. So, credit, sabi dito, can be used as a substitute. Ito yung medyo isa din sa mga negative effect ng credit. So, ito yung negative effect din ng credit, no? Can, sabi dito, be used as a substitute for trusting God or to get what we want in place of waiting on Him. No, kaya minsan, mga impulsive buying, no, natitempt ka, no, go ahead, especially pag may access ka sa credit, kaya nako-cover up, no, nako-compromise ang trusting God. Parang nawalan ka na ng tiwala sa Panginoon o hindi ka makaantay, no, sa Panginoon sa way or time na ibibigay sa iyo ang bagay na yan. Kaya minsan, na-advise ko na lang, especially, minsan nag-usap kami ni Mrs. na ganito, credit natin. Sabi ko, sige, mas maganda pa siguro mag-save na lang tayo para dyan. No? Huwag tayo magmadali kasi hindi pa naman siya need.
No, so just wait and let's save for it. So that's why it's very, very important. Ano pa dito? We use it to buffer ourselves. Buffer means to cover. No, pag sinabi ko buffer, it's like a leather, no? Front of the leather or covering, sabi dito. Buffer ourselves from having to depend on the Lord. No? Yan ang pang-cover natin. No? Parang hindi na tayo nagdidepende sa Diyos, sa credit na lang tayo nagdidepend. Why? Because we are often afraid, no, He won't give us what we want when we want it. No, yan po ang effect doon. Dahil minsan, no, sa ating sarili, kaya yung ginamit yung Matthew 6:33, no, to 34, at in defense sa fear ng tao. Because God is faithful to provide. Tama? Sa Matthew 6:33. No, ibibigay ni Lord ang pangangailangan natin as long as we depend and rely on Him, not to the credit. No, pag may credit card. Sino may credit card sa atin? Wala? Very good. Credit, sabi dito, reduces our ability, ito pa yung isang negative effect, to give to God and to those in need. Bakit kaya? Bakit nagre-reduce ang ability natin sa pagbibigay sa Diyos at sa mga in need? Through credit. Kasi nag-short na yung pera eh. Di ba? Isa yan ang disadvantage. Kasi minsan, obliged ka to give o to pay sa credit mo, so napo-force ka, so ang mangyayari, mako-compromise mo. Especially yung para sa Panginoon. Pero actually, sabi ko nga, kung ikaw ay good steward of your resources, tulungan ka naman ni Lord eh. At saka if you really prioritize God, si Lord naman ang magbibigay ng wisdom how to manage your resources. And tutulungan ka rin ni Lord na makaahon. Do you agree to that? Tutulungan ka kasi ang Diyos, ayaw niya rin actually na ma-hook, no? Or ma-bandage or ma-captive tayo in that way forever or for life. Kaya po as Christians, maybe in the beginning or in sometimes emergency, you will engage with that, but if we are good steward, tutulungan tayo ni Lord dyan to recover. So the use of credit is often nothing more than a failure to be content with what we have. The sin of dissatisfaction, yung Philippians chapter 4 verse 11. 1 Timothy, nabasa na rin natin to last time. Hebrews 13:5. Anong Hebrews 13:5? Hebrews 13:5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as he had. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Okay, so amen. So it's a promise that I will never leave thee nor forsake thee in connection to our need. Ang Diyos natin, andyan yan, hindi tayo papabayaan sa pangailangan natin. Kaya sabi dito ng author, sabi niya, be content of what you have. Maging kontento tayo sa meron tayo o sa binigay ng Diyos sa atin. Huwag tayo maging covetous. Kaya sabi niya sa last sentence dyan, sa guide natin, the materialist is never content, but the godly learns contentment. Kaya ang isang taong materialistic, hindi nakukontento yan. Walang contentment sa buhay. Meron na nga, maghanap pa ng iba. Meron na nga, magrereklamo pa. Ay, ba ito? Di ba? Minsan, magpasalamat na lang kung anong meron na binigay ni Lord. Not into the extent na we will tawag nito maging materialistic or covetous. Ito na, second or third. Don'ts for borrowing. Anong dapat nating tawag ito, tandaan, yung mga don'ts. Ibig sabihin, mga hindi maganda or bawal or something kailangan natin itong guidelines.
Sabi niya, don't purchase something on credit if it will jeopardize your financial freedom. Ba, delikado to. Ang tanong, ganito, may financial freedom ba tayo? Meron. Ha? Meron. 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 Pag sinabi mo financial freedom, what does really mean? It's your choice. You will spend Ha? anything. Ano kaya idea? Kasi di ba, may mga marinig tayo, financial freedom, especially mga MLM, yun ang promise nila, financial freedom. Ano sinabi mo financial freedom? You spend sa Yung kagustuhan mo. ano So, mo sa yung gusto gusto mo, mong pastor. ano. Ano mabibili mo gusto mo? Yes, Oo. pwede yan. Yung, yun, Oo. yung You mga have the freedom. gastusin mo, monthly, na Ako sustain cover up, mo. cover up, Oo. parang na-accomplish mo, Yeah. no? I mean, parang, wala kang utang freedom eh. Yun. No, wala kang utang, tapos kung anong gusto mong bilhin, no, na bibili mo lang, yun ang, we can say, na financial freedom. So, yan ang idea, no, or of financial freedom. Pag sila jeopardize yung ma-endanger, no, ang financial freedom natin. Ang ibig niya sabihin, huwag kang bumili ng isang bagay na alam mo na mako-compromise ang mga personal and basic need mo. Tama? Tama. Kaya minsan, no, yung ibang tao mas gusto pang bumili ng kung ano-ano even though no, alam nila na may need sila na importante, no, sa family or whatever. Minsan nako-compromise kaya don't purchase. No, kung makaantay lang naman yan, sige, antayin mo na lang. No, huwag magmadali. And sabi dito, don't go into debt, no, sa utang today based upon the future event. Ano pong ibig sabihin niya? Such as a race or a potential sale. This is presuming upon the Lord and His sovereignty. Anong ibig niya sabihin? Mag-loan ka dahil sa, sabi dito, upon a future event, that's a race or potential sale. Sample, may sale sa ano? Oh, so, ganun yun sa akin, no? Sa Pilipinas. May sale sa October o December 30 sa SM. Kaya mangyayari, mayroon naman dyan, no? May sale kasi doon. Gusto kong bumili eh. Kahit walang pera. Di ba? And that's what it means. Kaya alam niyo, kung wala kang pera, huwag nang mamilit. Di ba? Especially yung mga sale. Minsan ginagrab yung sale eh, kasi mura. Sipin mo naman, 30% off. Sometimes, baka sabi mo, advantage. Advantage yan pag may pera ka talaga. Pero pag wala kang pera, tapos mangutang ka pa, ay delikado. No? Okay na naman mangutang ka, basta alam mo na pwede kang makabayad. At meron kang ini-expect o meron ka talagang assurance na makapagbayad. For example, may trabaho ka. Di ba? May assurance ka na makapagbayad. Wala kang trabaho, mangutang ka pa, tapos maghanap ka naman ng utangan para ibayad sa utang mo na isa. Yun ang medyo, no? Hindi na sa maganda sa buhay ng isang. Sa mga hindi Christian, bahala sila sa buhay nila. No? Pero sa Christian, I think that's not a good way. And I think that's not God's will. Na nagkakos ng hindi maganda sa buhay yan. So this is presuming upon the Lord and His sovereignty. Anong ibig niya sabihin? Parang hindi God's will naman to, kailangan ko to eh. May mga ganun minsan reason out. So sabi dito, another, number 3, don't go into debt for a house before you have secured a source of income. Huwag ka munang mag-invest o whatever commitment to parang sa mga loan. Ay, hindi mo na makaloan kung wala kang trabaho, di ba? No? Kung hindi mo alam ang security ng trabaho, example, malapit na yung matapos yung kontrata mo sa trabaho. Tapos hindi mo sigurado kung i-renew ka pa. Tapos mangungutang ka ng, no, kasing laki-laki na utang na di mo na alam kung magpapatuloy pa trabaho mo. Yan ang ibig sabihin na pag hindi ka pa secure ng resources mo, wag na lang. Wag na lang. Aware, no, beware. Proverbs chapter 24 verse 27, I think that's, let's tingnan natin yung verse na yan. Prepare thy work without and make it fit for thyself.
in the field, and afterwards build thine house. So, ang advice ng Proverbs, no, una, trabaho muna, no, field, o ano mo yung mga dapat mo yung source of income mo bago mo i-build ang house. Inamaan ako din, Pastor. Ano ba yung tawag nito? Siguro in a practical sense, mas maganda pa na mag-save ka, no, for the future. Sang mag-utang-utang-utang ka tapos hindi mo alam yung next. Kaya yung advice nito, wag kang pumasok sa utang na wala ka namang financial security or source of income. Or stable, we can say siguro na the word stable. No, especially sa Pilipinas, example, trabaho mo, construction. Di ba? Yung mga taong trabaho nila, weather. No, hindi siya ganun ka secure na for how many years. Tapos, no, mag-utang-utang. Delikado yun, ha? Yun ang medyo dangerous. Kaya ang awareness din sa atin bilang mga Christians, no, we need also to be wise, no, to understand, to especially ang capacity ng tao. No, that's why we need to be careful as well. Especially sa Pilipinas, pag hindi ka marunong maghindi, wala. Patay ka talaga. No? So, it's good to be wise in how we handle our resources. So, another point dito, don't finance items that depreciate quickly except on very short terms. Anong ibig niya sabihin na nagdi-depreciate quickly? Ibig sabihin ng depreciate, parang nag-less yung value. Yung mabilis lang ma-less ang value. Di ba? Ano yung ibig niya sabihin dito na mga items? Anong items na mabilis lang mawala yung value? For example, nagbili ka ng gamit. Di ba? Mura to. Pero, ilang beses mo lang gagamitin. Oh, yung ilang buwan lang, sira na. No? Yan siguro ang isa sa mga ibig niya sabihin na huwag kang na lang bumili o huwag kang mag-finance sa items na yan na de-depreciate yung value quickly. Ano pa ba yung mga yung nawawalan, mabilis lang mawala yung halaga o whatever, lagi na siguro masira, no? Masayang lang ang pera. So I think that's what it means. No, kaya mag-ingat po tayo sa mga bagay-bagay na ina-avail natin, no, especially sa mundo. No, on appreciating items such as a house or for business investments, don't borrow beyond your ability to cash out of the obligation through such a sufficient collateral plus the value of the item, should it be necessary to sell. Anong ibig na sabihin dyan? Appliances sa bahay. Okay, appliances. Ito yung offer minsan eh. Pag binili mo to, Salaset, mga sofa. di ba? So yan, ang appreciating items, pag binili mo to, washing machine, may kasamang rice cooker. Yan ang ibig sabihin appreciating items. No? Huwag tayo minsan magpadala. No? Kasi minsan, ano ba tawag sa inyo sa Ilonggo kasi sa amin paaman eh. Pag mayroon kasamang free, Parang may giveaway din. parang may giveaway sa amin kasi sa Ilonggo, sa amin, paaman. Dagdag. Parang may additional na parang free item. Kami naman pasurot. Ha? Pasurot. So yan ang ibig na sabihin appreciating items na may kasama, business investment. Sabi niya, don't borrow beyond your ability, no, to cash out. Huwag ka talagang manghiram kung hindi mo kaya yan. Especially, no, sabi dito, yung mga collateral plus na yan, na mga, no, be careful. Kung hindi naman siya necessary, so it should not be. And last two. Good morning. Good morning po. Okay, sabi dito, don't allow, take note of this, don't allow debts excluding mortgage or to exceed 20% of your take-home pay. Shoot for 10% or less. Ito, guidelines lang po ito ha. Kaya wag po tayo maghiram o
o mag-borrow sa mga 20% na sabi niya dito, of your take-home pay. Ibig sabihin, parang, no, sobra, 20%, especially sa salary mo, mangutang ka, tapos ang utang, sobrang laki-laki ng utang mo. So, wag daw mga Chris. Pero as much possible, for me, it's good now. Kung may mga plano kasi isang bagay, mag-ipon ka na lang. No? Ipunan mo na lang. Mas, maging free ka sa finances mo kung wala kang utang. So, question to ask before borrowing. Dito yung, parang nadaanan natin ibang bagay dito. Ito yung reflection natin, no, bago tayo mangutang. Do I really need it? Kailangan ko ba talaga yan? No? Kailangan ba talaga yan? For example, motor. Kailangan ko ba talaga yan? Di ba? Sa Pilipinas, kailangan yan. No? Especially sa akin, for example. Pero ako dito, kailangan ko ba yan? Ay, may bike naman ako. So, I mean, that's the question. Do I really need it? Kaya po dapat, bago tayo mangutang para ibili o i-purchase ng mga bagay-bagay, ang question is, kailangan ko ba yan? Do I really need it? Mabubuhay ba ako na wala yan? Ang tanong minsan ganun eh. Have I asked God for it and waited long enough for Him to supply? Pinagprayan ba yan? O pinagprayan ko ba yan? Or nung matagal na naantay ko sa Panginoon? Kasi minsan, ang problema dyan, pag minamadali natin isang bagay, doon tayo magkakasala o magkakamali. Am I impatient in seeking immediate gratification? Impatient, parang alam mo yun, hindi ka makapag-antay, gusto mo masatisfy ka agad-agad. That is the question. Kung yan ang puso natin, I think that's not right. Is God testing my faith? Yun siguro mga question, ba't hindi ba binibigay ni Lord? Tinetest ba ako? My values ba? Ang value ko, ang ugali ko? Or ang motive ko, tinetest ba ni Lord? Bakit hindi niya binibigay yung bagay na yan? Kung pinagpiprayan man? So yan ang mga question. Do I wrongly spend the money of God provided for this item, or have I violated God's financial principles? Kaya yun ang mga question natin. And finally, ito yung magandang question. Am I guilty of? Kasi ito, malalaman mo talaga kung will ni Lord ang isang bagay sa buhay mo, hindi ka guilty. Especially sa Christian, makalalaman mo, mapipil mo yan eh. Kung nag-guilty ka sa bagay, na ginawa mo o yung bagay na yan, sabi dito, stinginess. From the word stinge, a person who is seen to have a stingy demeanor or who lack generosity. That's Generosity. parang kulang ka sa generosity. There is one who scatters yet increases all the more. Sabi niya, and there is one who withholds what is justly due, but it results only in one. Anong ibig niya sabihin? There's one who scatters, yet increases all the more. He's talking about generosity. Yung nagbibigay, nag-scatter, pero nag-earn, nag-increase pa. That's generosity. And there is one who withholds what is justly due. Ibig sabihin, pinipigilan mo sarili mo na pwede mo na, dapat na talaga, ibibigay mo yon. Yan ang ibig sabihin. Justly due, parang katulad yan. Kailangan mong tumulong, pero hindi mo ginagawa. So that is, tawag ito, parang, ano term ba yun? Yung madamot, ano ba yung madamot? Sa English? Selfish. Parang selfish. Justly due, yung kailangan talaga, na need niya, so hindi mo nabibigay, yan ang ibig sabihin, opposite of generosity. Kaya stinge, minsan, napipil nyo pa minsan nagigilty kayo? Not to do something good?
Right? Meron kayong feeling na gano'n? Amen. Ano ba yun? Bakit? Sana bakit hindi ko ginawa yun? May mga gano'n. Even ako, minsan may mga time na, ano ba yan? Sana may binigay ka o may ano ka. Yun yung guilt sometimes na dapat mo pala gawin yun pero hindi mo nagawa. No, may mga bagay na gano'n. So kaya, no, that is the question. Am I guilty of? No, parang medyo kuripot. No, kuripot. Medyo, ang word na kuripot, negative, no? Tama ba ba? Negative. Pero bang kuripot na tama? Siguro ang word dun, actually, kaya minsan, ayun lang, minsan ang misunderstanding lang minsan is yung word na ang word sa English is thrift eh. Thrifty. Alam thrifty? Yung tawag nito, maingat. No, yun ang word. Maingat ka lang. Matipid. Matipid, no? Another word, matipid, no? Matipid, maingat ka sa finances mo. No, that is word thrifty. And also, ha? Yung, ano ba sa Taga-English yung kuripot? Yung, ano ba yung tawag doon ba? Nakalimutan ko. Yung term yan eh. Pastor, sa NIV yan, ang sabi, kasi ano, one man gives freely yet gain even more. Another withholds unduly but comes to poverty. Poverty or what, no? Ibig sabihin, parang na- kinukulang pa rin. Oo, kinukulang pa rin. Kahit Kasi na- ano yan, dalawa eh. Generosity at saka yung greediness. No, yung taong greedy na nagwi-withhold, parang hindi nag-i-extend, mas lalo pa siyang nagkukulang. Yan ang ibig sabihin dyan. Opo. No? Yun ang dalawang principle na nagbabattle dyan. Kaya, no, sa atin na Christian, no, kailangan natin maging generous at the same time maging wise. No? Kasi meron kasi na-abuse yung generosity sometimes, na-abuse din ang pagiging matipid. No? May mga taong matipid talaga, kaso ang ibang tao, kuripot yan. Ikot talaga. I mean, ito misunderstood, no? Ang iba, tingin nila sa isa kuripot. Pero kung alamin mo talaga ang sitwasyon at saka ang kanyang principles in life, it's not. No, it's being thrifty or being aware of how or good steward. Kaya alam niyo po, minsan, dati, may mga tao akong nakikita, ay, parang kuripot naman yan, ganyan. No? Pero kung ikaw pala, nasa sitwasyon, nalaman mo, ay, hindi naman pala. Kasi alam nila kung anong i-prioritize sa buhay nila. No? Yan po ang kakaliang ano dyan, ang tawag nito. Sa akin siguro, baka may mga tao na sasabi, si Pastor, kuripot yan. Ay, hindi ako. Hindi, I mean personally, sa akin siguro baka may mga tao, hindi ko lang alam, especially siguro sa amin or something like that. Si Pastor yan, kahit pera yan, nasa abroad yan, pero parang kuripot yan. Mga ganyan ba? Pero of course, sa nakakilala sa akin, hindi si Pastor, hindi ako Ay, kuripot. Pastor, ang daming payong, ang daming. Hindi. Kaya ang ano doon, katulad niyan, sa akin kasi well-disciplined ako sa finances ko eh. No, nakaset yan, pag hindi, para sa bahayan, para sa construction yan, para sa ano yan. Hindi ko na ginagalaw yan eh. Kung ano naka-arrange dyan sa finances ko, yun na yun. Kung yan ay iniipon para sa future need or savings, hindi pwedeng galawin yan. That's my principle. That is my tawag nito, conviction. Kaya minsan, kahit sabihin natin, meron akong nakalagay sa ATM ko na pera na nandyan. Pero ang naset yan para sa future na kailangan, hindi ko na kinoconsider na pera ko yan. Hindi ko na kinoconsider na pera ko yan. Kaya minsan, Pastor, may pera ka ba? Wala eh. Allowance na lang meron ako. Even though meron kang nakatago. Kasi that is not mine already. That's my conviction and my principle. That's how I discipline myself. Kaya yan din yung magandang aware tayo. Huwag tayong maging
Alam mo yon? No? Undisciplined ka sa finances mo. Na, hindi, ganyan. No, we need to. That's a good steward. As long as you follow the guidelines of God and prioritize God in your finances, no, everything will follow. So that is the principle of being a good steward and being a generous and wise at the same time. No, be careful tayo. And dinidiscourage din yung pagiging greedy. So yan po ang I am a guilty of. Guilty ba ako sa bagay na binili ko, kinuha ko, something like that. And sabi dito, hastiness, ibig sabihin yung hastiness, yung ibig sabihin yung magmamadali. No? Kasi nagmadali ka kasing bumili may mas mura pa pala. Minsan ganun no? Ay, ano ba to? Laki pa naman yung pinagkakaiba doon sa isang item. Pares lang naman. Minsan may mga maluloko ding mga, may mga over-over. Di ba? Mga overpriced pa yung iba. Kaya pag pumunta ka sa Hong Kong, meron doon isang night market nila. No? Ang price ng isa po, 50 lang yan. Tanungin mo sila, gawin 100 yan, 150. Kaya ang advice doon, pag binigay sa'yo yung price, tawaran mo ng kalahati kasi yun talaga yung totoong price noon. So sa Hong Kong, meron niyang night market. Kaya yun ang mga minsan, be careful, no? Huwag kang magmadali. Kaya kung nagmadali ka sa isang bagay, tapos ang tanong, guilty ka ba dyan? Nafe-feel mo ba nagigilty ka? A faithful man will abound with blessings, but he who makes haste to be rich shall not go unpunished. Medyo delikado ito na mga bagay, itong haste to be rich. Yung mga taong gustong maging mayaman madaling mayaman. Nagmamadaling maging mayaman. That's a term, I think. Madaling limaw. Quick rich. Yung advice natin sa quick rich, mag-ingat po tayo sa mga offer ng quick rich. Yung parang, sige, pasok ka dito, mag-earn ka ng 100 per month, 200,000 per month, mga ganyang offer. Kaya mag-ingat po kayo dyan. Clearly. No? And deceptive po yan ang mga offers. Kaya ako, advice ko lagi, wag tayo magpumasok sa mga financial or whatever investment that entice you to be rich or to have financial freedom. Especially yung mga, yung lagi sinasabi, yung MLM. Delikado po yan, ha? Baka meron dito, pastor, sumama ako, nagre-recruit ako. Meron ba dito? Ha? I discourage those people, especially Christians. Hindi po magandang way of earning. Mang-recruit ka para maka-earn ka sa pera niya, sa kanyang pag-membership. Tapos bibenta ka ng mga overpriced na mga product. Lahat na. Ayan ang ibig sabihin ng MLM. Multi-level marketing. Marami kang way of earning. Nag-earn ka sa pinapasok mo, nag-earn ka sa binibenta mo, ang sa taas mo nag-earn din doon. Yan ang MLM. Kaya naintindihan po natin yan. Especially yung mga offer sa online yan, na mga delikado po yan. Be careful. For me, I don't agree and conviction ko dyan, hindi ako approve sa mga way of earnings na ganyan. Laziness, ito pa, laziness, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, then your poverty will come as a robber and your want like an armed man. So, it talks about laziness. Am I guilty of laziness? Minsan, sa sobra nating lazy, hindi na tayo mag-work. Gusto natin magkaroon ng isang bagay, pero hindi naman tayo nagsisipag. And that's laziness. So that is the question that we need to ask before we purchase or borrow money. Ang tanong, sino sa atin dito may utang? Ako meron. So, minsan may mga emergency na talagang hindi mo maiwasan, but wala tayong magagawa dyan. Ang magagawa lang natin dyan, try to survive. And, ano bang tawag nito?
umahon tayo sa ganyang status of life. No, huwag tayong magstay o manatili sa status na na in debt tayo o nasa utang tayo. Yung iba, lubog na sa utang. Yung iba, nalunod na talaga sa utang. Kasi pwede kang lubog, pero nakahinga-hinga ka pa, lubog ka lang. No? Pero iba lunod na talaga. No? Sa sobrang lunod, tumakas na lang. Kaya yung iba, nakalutang pa sa utang. I mean, okay pa naman, nabubuhay pa naman. The best advice of the scripture, of the Bible, of God, survive, and as much possible, aim of zero credit. Zero credit. Kasi yan po tinatawag na financial freedom. Wala kang utang, wala kang problema, nakakatulog ka, Ang problema mo na lang kung ano makain mo. Yan po magandang natin, i-aim sa buhay. Okay? Wala tayong utang? May utang? Okay, let's